Good morning, good afternoon, and good evening mga kabayan. Ngayon ay meron tayong mga maikling content, no? Nakuha natin sa social media. Unahin natin itong 1 million trees na project ni BP, no? OBP, project ng OBP. Para ituloy natin yung 1 million trees na programa ng Office of the Vice President. Ngayon po, nakatanim tayo ng 3,326 seedlings na kagaya ng guyabano, ng kasoy at nara. Ito po yung mga matitibay na puno talaga that can assist us faster in our efforts for reforestation para rin makatulong tayo sa paglaban sa effects ng climate change at para sa sustainability na rin po natin bilang bansa laban sa mga mararahas na epekto ng iba't ibang saring natural disasters. So, ang percentage po natin, so far, to date, we have already completed 996,124 trees. So, konti na lang, 1 million na po. Ma-achieve na natin ang ating target na 1 million trees na itinalaga from 2023 to 2028 dapat. Pero nung nagsimula po tayo ng 2023, ngayon, ang natitira na lang na kailangan nating itanim ay 3,876 na puno. Pero of course, tinitingnan naman natin yan. Meron tayong mga monitoring team sa tulong ng MENRO at ng SENRO. Ito yung Municipal Environment and Natural Resources Office at yung SENRO Community Environment and Natural Resources Office na tumutulong sa atin para tingnan kung kumusta ba, nabuhay ba yung mga tinanim natin nung nakaraan. So, after the completion of the 1 million trees, mas lalo pa nating iigtingin yung pagtingin sa survival na itong mga puno na ito. So, meron pa po tayong natitira na 550 seedlings na itatanim. Makakarating po tayo doon sa 1 millionth tree naman. Itong 550 will have a separate activity for this simultaneous with all the satellite offices ng Office of the Vice President and the central office. So, tig 50 po kami, didistribute yan by 50s kasama ang central office at itatanim natin para doon sa completion ng million trees. Tuloy ko muna guys. Ito yung mga proyekto na sa ngayon hindi mo pa makikita yung benefit dito, no? Pero in the future, napakagandang project nito or napakalaki ng may tutulong nito sa environment. Makaka-control din to ng mga floods and landslide, di ba? Yung pag naglaki yan, itong mga puno na to, 1 million trees or plants, no? So, you don't need to spend billions of money, di ba? Dito sa project na to. Sa ngayon, wala pa, hindi mo pa makita yung ano niya, pero yung future generation ang makikinabang dito. Kaya napakaganda nitong project nito ni BP, no? Kung iaano natin, estimate natin. Yes, ma'am. We also have monitored kasi we have already received reports in some areas kung saan tapos na silang mag-monitor kagaya ng sa BARM. Ilang probinsya rin yan doon sa BARM. Ang surviving trees natin out of 4,000 ay nasa 2,538. So that's 63.45% survival rate. And then sa SMSO? Southern Mindanao. Southern Mindanao. We have planted 35,028. We have 24,639 surviving na halaman. So, makita nyo yung ganito, yung kulang o yung namatay na hindi na kompleto, bali ang mangyayari yung ating 36.22%
yung itatanim natin doon sa Southern Mindanao kasi yun yung hindi nabuhay. Yung ano lang natin, plus minus lang from those that survived against those that planted. Yung surviving rate nila guys, according to Attorney Ruth, no, yung sa record nila is 63% yung surviving rate. Ilagay na lang natin sa 50% yung surviving rate, no? So 50% of 1 million, this is about 500,000 trees and plants, di ba? Napakalaking tulong nito sa future generations, no? Maybe after 5 years, makikita mo na itong mga puno na to na medyo malalaki na sila, di ba? So, ito yung mga proyekto na simple lang, pero makikita mo yung benefit nito in the near future, di ba? So, sa government naman, ang dapat mag-isip pa sila ng mga related projects, no? Lalo na ngayon sa yung issue ng pagbaha. Ano yung pwede nilang gawin? Mga simpleng proyekto lang, no? You don't need to spend millions or billions of pesos, no? Yung mga no need to construct structural big structural, no, concrete structural flood controls, di ba? Ako ang nakikita ko, no, base sa mga nakikita ko rin dito sa ibang bansa, no, na siguro diyan sa NCR ang magandang gawin ng government diyan is kasi alam naman natin na yung root cause, isa sa mga root cause ng pagbaha is itong basura, no? So, waste management siguro ang dapat. Ito while thinking ko lang, no, na siguro kung merong 1 million trees na project ang OBP, bakit hindi nila gawin na 1 million trash bins naman ang project, di ba? Diyan sa NCR. Siguro napakarami ng 1 million trash bins Yung trash bins na sinasabi ko guys, ito yung malalaking basurahan, no? Na ikakalat mo diyan sa community, diyan sa mga distrito ng NCR region. Siguro masyadong marami na yung 1 million. Siguro mga 100,000 trash bins na ilalagay mo diyan sa mga community para yung mga tao o yung mga pamilya dyan, just in case na wala pa yung garbage collector, pwede nila dun i-dump. Malalaki to yung sinasabi ko na trash bins, no? Malalaki, hindi yung mga ordinary na basurahan. Malalaki to. Kasi dito sa bansa na kinalalagyan ko, nakakakita ako no, malalaking trash bins. Gawa siya sa metal. Siguro meron ding mga gawa sa fiber plastics, no? So, pwede rin yun, di ba? Na gawin ng government. And dito sa yung dalawang malaking ilog dyan sa NCR, no? Yung Pasig River saka Marikina River. Siguro dredging, laliman, no? Laliman nila itong mga ilog na to. And then pwedeng kasi ang mga Pilipino walang disiplina. Siguro yung strategic area, lagyan nila ng CCTV para panakot sa mga magtatapon ng basura. Lagyan nila ng CCTV, ikalat nila yung mga estero, yung malaking ilog dyan, Marikina sa Pasig River, lagyan nila ng CCTV, tapos magpaskil sila ng warning signs na kapag nahuli na nagtatapon ng basura, ang penalty, let's say, 10,000 pesos. Di ba? Halimbawa lang. So, makakabawas din siguro yun dyan sa mga nagtatapon ng basura sa estero, tsaka sa mga ilog. Di ba? So, yun yung nakikita ko na mga simpleng solution, no? Hindi ka naman gagastos siguro ng malaki dyan.
base lang sa wild thinking ko, 'di ba? Yung 100,000 trash bins, 'di ba? Kalat mo diyan sa NCR. Tapos dapat mag-provide din ng yung garbage collection, bumili ng mga garbage trucks, no? Para consistent yung pagkolekta ng basura diyan sa NCR region, 'di ba? Kasi minsan yan din ang nagiging dahilan kung bakit natatapon yung mga basura sa diyan kung saan dahil walang kumukolekta. And then dumping site, dapat mag-isip ang government ng isang dumping area. And then yung incinerators, yung sinusunog yung basura, dapat bumili rin sila ng mga ganong equipments, yung pansunog ng basura, para yung 'di ba, nagiging fertilizer pa yan, 'di ba? Yung pag sinunog mo, pwedeng maging fertilizer ata, 'di ba? And then yung mga recyclable, pwede mong ihiwalay, no? So, yun yung mga nakikita natin, na simpleng proyekto na tingin natin makakatulong. Waste management, and then maglagay nga sila ng mga ganyan CCTV sa mga importanteng estero, saka yung mga ilog. And then yung dredging dyan sa Ngayon, yung long-term solution yan, yung sinasabi ni Architect Palafox, spillway from Laguna Bay to Manila Bay. And then yung Laguna Bay dredging. Tingnan natin to guys, itong kay may pinost si dito sa social media, ito. Yan. Sabi dito, and I quote, sabi ni Baste, Mayor Baste, naging ghost projects na flood control. Nagkakagulo na sila ngayon. Nagtuturuan na. Noon pa man, iyan na ang sistema. Tapos sabi naman ni Auntie Claire, ang mga ganitong komento mula sa kanila, pero wala naman suwestiyong ibibigay sa pagresolba sa problema ay hindi nakakatulong sa bayan, Ako, may nakita ako na video ni PRRD na sinasabi niya doon na yung malaking korupsyon nasa DPWH. Hindi ko lang matandaan kung sinabi niya to nung time na president siya or nung mayor pa lang siya. Basta meron siyang statement na ganon. So noon pa, alam na natin na nandyan talaga sa DPWH ang malaking corruption, So, hindi na nakakagulat yung sinasabi nila na marami daw corrupt na district engineer, yung mga inspector diyan sa government. Matagal na yan Di ba? Matagal na yan na talagang malakas yung kurakot diyan sa DPWH. Ngayon, sabi ni Auntie Claire, dapat daw kung magkukomento is meron ding suggestion dahil kung komento lang hindi raw nakakatulong. Panoorin natin yung statement ni BP. Makinig ka rito, Auntie Claire, kasi mukhang dati pa kayong sinabihan na ni BP nung okay pa yung unity team. Sa Ito. lalo na ang Yan. pangingialam ng mga congressman sa pundo. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang dapat gawin upang maputol po ang ganitong kalakaran at maramdaman ng mga Pilipino na nagagamit ng tama ang budget? Unang-una dyan, dapat kontrolado ng president yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo
kung ano yung laman ng budget. Pangalawa dyan, dapat hindi pumapayag ang Pangulo na pakialaman ng legislators ang budget. Yun lang yung dalawang bagay dyan. Dapat alam niya kung ano nangyayari. Pangalawa, dapat hindi siya pumapayag na pinapakailaman ng legislators ang budget ng gobyerno. So, libreng advice na yon sa kanya, diba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice, ha? Sige, next. Last na lang, ma'am. Yan, Ma'am, sa free advice pag-iikot po na, ninyo declare. sa iba't Free ibang bansa, consultation. may nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng gawin sa bansa kaugnay ang walang katapusang problema sa baha? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultations experts? Naku, libreng advice na naman ito. Magbibigay na naman ako ng libreng advice sa administrasyon. Hindi man ako libre na konsultan ng administrasyon. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Yun, tama. Mga OFW. Kasi yung mga bansa na kinaroroonan nila is mga high-tech na no? Marami ng mga sabihin natin na sophisticated systems, di ba? So, tama yung sinasabi ni BP na marami siyang kinakausap ng mga OFW kasi nga yun daw yung mga best consultants, no? Kasama tayo dyan. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Grabe. Ako mag-charge na ako ng consultation fee sa libreng konsulta ng administrasyon na ito sa akin Ano ba yung sunod sagot doon? Yan, ano ba Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte's Day. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City, tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects. Tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos noon, nung lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao, na mga listahan ng mga... Uy, ayaw ko ninyo biyahe! Last question. Yes. Last question. So, pagdating doon, lumabas doon na kailangan nga ng flood control and drainage projects. So, since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City na mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin pero walang interest yung gobyerno, yung national government through the DPWH na fundingan, nabigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased kasi hindi naman kami ang gumawa nito Kumuha kami ng consultants, international experts to help us make that plan based on their experiences. Yes. Yun yung sinasabi natin na kasi yung nakikita ko dito sa mga proyekto ng government ngayon, parang walang engineering and walang study, di ba? Yung sinasabi ni BP na kumuha sila ng international consultant, yung expert,
para yun yung mag-assess doon sa sitwasyon, and then sila yung gagawa ng concept and studies kung paano gagawin yung flood control system. Dito sa nakita ko, no, parang wala ang sagwa ng mga pinagagawa, di ba? Yung mga flood control system nila na ginawa nila, walang walang engineering, walang siya, hindi siya engineered. So, dapat is kumuha ang government. Actually, andyan na si Architect Palafox di ba? Di ko lang alam kung bakit ayaw nilang gamitin yung nalalaman ni Architect Palafox. No? Maganda yung mga niya yung kasi yan ang nag-design sa Dubai, si architect, no, yung urban planner. Siya yung nagbigay ng concept diyan sa Dubai, di ba? So, andyan yung at willing siyang tumulong sa government. Kaso ewan ko ba kung bakit ayaw. Ano pa guys? Ano pa ba yung meron dito? Ito guys, gusto ko lang ipakita ito, Yan. Ito guys, nakita ko to, Sa Davao to Excavation of 2.3 kilometers Davao Tunnel completed. Tingnan nyo guys yung construction ng tunnel, Yan yung malakas na design pagka-tunnel. Kung mapapansin nyo yung top section niya is arc, di ba? Parang pabilog, arc. Yan yung malakas di ba? Yung mga square, medyo mahina yun Pero pag gagawa ka ng tunnel, dapat ganyan. Yung bilog, yung yung tuktok o yung taas. Kung naalala niyo yung Cannon Road, yung nagiba doon sa Benguet, yung binisita ni PBBM, yung parang kahon na nilagay doon sa gilid ng bangin o ng bundok. Actually guys, yung mga kalsada na kung plano mo na maglagay ng roads sa gilid ng bundok, dapat tatabasin mo yan ng medyo malapad. Yung merong kang extra space na just nagkaroon ng landslide or falling rocks is hindi maapektuhan yung kalsada mismo. Meron pa siyang allowance. Dito, ganun yung mga kalsada sa gilid ng bundok. Merong extra space doon sa shoulder. Let's say 10 meters pa yung layo ng kalsada doon sa gilid ng bangin or ng bundok. So, magkaroon man ng falling rocks or landslide, hindi masyadong maapektuhan yung kalsada. Or ang isang way naman, kung magkakaroon ka ng roads na tatawid or tatagos sa bundok, is ganyan, tunnel, Bubutasin mo yung bundok, doon ka gagawa ng daan. Mas matibay kasi yan yung tunnel. Kasi yung drilling, horizontal drilling, ang tawag diyan Pero malaking pang-drill yan. Yan ang tapos sisementuhin mo yan Kaya matibay yang yung tunnel na yan Marami namang expert diyan pero ito yung isang magandang daanan pagdating diyan sa mga mountains tunnel, So, yun lang guys ang ating content ngayon Thanks for watching and please like and subscribe. This is Linux TV. Thank you guys. Ingat and God bless.